Dahil lahat na lang ay gusto niyang malaman kaya agad niya itong isinuot pero sa mga oras na din na ito ay papunta doon ang mga babae kaya mabilis siyang nagtago sa locker room. Ang lalaking ito ay nais malaman kung ano ang mga nilalaman ng mundo. Biglang lumitaw ang isang sasakyan na ito para si Kentaro ay tumilapon sa basurahan na halos mautot siya sa amoy nito. Lumabas sa sasakyan ng babaeng ito na may malaking kokomelon sa kanyang hinaharap para kamustahin ang ating bida. Syempre nanlaki na lang talaga ang mata ni Kentaro sa kanyang nakita dahil magandang babae din ito. Ilang sandali ding nakatitig ang ating bida sa babae katulad ng minsan mo nang ginawa at pagkatapos ay mabilis na tumayo patunay na okay lang siya. Binigyan siya ng pera nito para ipagawa ang nasira niyang bike na lubos na ikinagulat ni Kentaro dahil ngayon lang siya nakahawak ng ganitong halaga. Sinubukan niya itong ibalik pero nagalit ito sa kanya at sinabing wag daw nito ihawak ang madumi niyang kamay sa makinis niyang braso. Agad na ipinaayos ng ating bida ang kanyang big bike at sa kanyang pag-alis ay dumating naman ang isang grupo ng mga lalaki. Nakita ni Kentaro kung paano sa pilitang kunin ng pera ng matanda kaya medyo nabahala dito ang ating bida. Nagpasya si Kentaro na iligtas ang matanda katulad ng isang palaban na lalaki na handang makipagsuntukan. Nang biglang joke lang pala ito dahil pinili na lang niyang iguhit ang mga ginagawa ng lalaki sa matanda bilang dagdag kaalaman sa kanyang paglilibot sa buong Japan. Nakarating na nga ang ating bida sa una niyang trabaho na pinasukan para makakuha ng mga impormasyon at experience na din. Masayang masaya si Kentaro dahil napapaligiran ito ng mga babae na may masasarap na amoy at ito ay makikita naman sa kanyang reaksyon. Agad na nagpakilala ang ating bida sa president subalit kinabahan siya ng kanya muling nakita ang dalawang kokomelon na mukhang pamilyar sa kanya. Sinabi ng babae na siya ay naka-assign sa banyo kaya naman ang ating bida ay naroon lang pala para maging tagalinis ng banyo nila. Dismayado si Kentaro dahil gusto niya na sa computer ang kanyang trabaho kaya para makabawi ay nagkapantasya na lang ito kasama ang president. Dahil mga babae ang madalas na nagamit ng banyo kaya hindi niya napigil ang kanyang sarili pero ang problema ay nahuli siya sa akto ng president. Huwag mo sabihing isa kang manyakol na tao at yan ang dahilan kaya ka nandito tugon sa kanya ng babae. Agad na nagmakaawa ang ating bida sa takot na palayasin siya nito kaya agad siyang nagpaliwanag sa kanya. Sinabi ni Kentaro na gusto niya talaga ang computer hindi ang paglilinis ng banyo dahil noon ay ito ang gusto niya talagang pag-aralan at kanyang hiniling sa babae bakit hindi niya daw muna subukan ang kanyang abilities. Pumayag naman ang babae sa gusto niya na agad naman niyang ikinatuwa. Dahil hindi tulad nito na isang cartoon lang ang kanyang ginagamit pero ngayon ay masusubukan na ang kanyang kakayahan. Nang nasa oras na ng pagpapakitang gilas ay nahirapan siya dahil iba ito sa kanyang pinag-aralan sa malupit niyang computer kaya pinagtawanan siya ng mga ito. Tinanong sila ni Kentaro kung ano ang ginagamit nila sa pag-program kaya pinaliwanag ng babae na gumagamit sila ng C-assembly or Smalltalk. Walang maintindihan ng ating bida dahil puro pagmamahala na nauuwi sa bayuhan ang kanyang naiisip na baka may kaugnayan dito. Pinilit niya ang mga ito na turuan sa pagbabakasali na makaisa pero ang problema ay pinapalayas na ng president ang manyakol nating bida. Hiniling ni Kentaro na bigyan pa siya nito ng isa pang pagkakataon na agad namang pinayagan ng babae basta wag lang ito gagawa ng kalokohan. Nagsimula si Kentaro na mangalap ng impormasyon sa mga babae habang ginagawa din niya ang kanya namang gagawin. Ang mga nakukuha niyang kaalaman ay kanyang sinusulat na masasabi natin siya ay talagang matalinong tao kahit na may pagkamanyakol ang ating bida. Habang kanyang nililinis ang bintana ay tinanong siya ng president kung hindi ba siya natatakot sa kanyang ginagawa. Dahil manyakol si Kentaro ay muntikan na siyang mahulog at kanyang nasabi na talagang mahal na mahal niya ang kokomelon ni president, ang kanyang trabaho. Habang naglilinis naman siya ng sahig ay aksidente niya itong natapakan para mahulog sa kanya ang isang bag na may nilalaman na brand ng babae. Dahil lahat na lang ay gusto niyang malaman kaya agad niya itong isinuot pero sa mga oras na din na ito ay papunta doon ang mga babae kaya mabilis siyang nagtago sa locker room. Nagmukha nga itong pangit sa takot at hiniling na sana ay huwag siyang mahuli ng mga ito at malaya niyang nakikita ang mga masasarap na melon ng mga babae. Habang nagbibihis ang mga ito ay isa-isa naman silang pinag-aaralan ni Kentaro at iginuguhit para sa kanyang dagdag na kaalamang impormasyon. Madilim na nang lumabas si Kentaro at kanyang nakita ang computer ng president na bukas pa ang gamit nito. Agad itong pinatay ng ating bida sa pagbabaka sakali na purihin siya nito subalit malakas lang nasuntok ang kanyang natanggap dahil nawala ang matagal na nitong sinusulat. Agad na humingi ng tawad ang ating bida at ibinigay ang kanyang notebook ngunit mabilis lang niya itong pinunit. Hindi natuwa si Kentaro sa ginawa ng president sapagkat napakahalaga nito para sa kanya subalit patuloy pa din siyang humingi ng pasensya. Lumipas ang ilang araw halos nangayayat na ang mga babae para muling gawin ang program na nawala ni Kentaro dahil kinakailangan na yun matapos. Nahanap ng isa sa kanila ang mahalagang nabura ni Kentaro sa isang CD. Hindi ito ay kinatuwa ng president dahil sa inakala nitong pinagtitripan lang sila ng ating bida. Subalit ayon sa babaeng ito ay naiiba ang program na ginawa ni Kentaro dahil malinis at madali lang itong gamitin kumpara sa kanilang ginawa.
Bumili ba mga babae sa kakayahan na ipinakita ng ating bida subalit nang kanila itong hanapin ay wala na ito at ang kanilang nakita ang dalawang matanda na ito na naghahanap din kay Kentaro. Lumabas na ang pera na ibinigay ng president kay Kentaro noon ay kanya palang ibinigay sa matanda na ito nung nangangailangan ng mga ito. Napagtanto ng babae na yun pala ang dahilan kaya naubos na ang pera ng ating bida at nagsisi sa mali niyang pagkakakilala kay Kentaro. Samantala ang ating bida ay sinadya talagang umalis dahil tapos na siyang makakuha ng kaalaman at ngayon naman ay papunta na siya sa susunod niyang paglalakbay kasama ang kanyang bike para sa mga bagong kaalaman na kanyang matutuklasan. Sa isang mayamang lugar nagmukhang abnormal ang ating bida nang kanyang nakita ang isang magandang babae na masaya siyang tinignan. Halos mabali ang leeg ni Kentaro sa pagtingin sa babae sa pag-alis nito ng isang matanda ang nagpakita para ibigay ang kanyang package kaya agad naman niya itong kinuha at umalis na parang may sakit sa utak. Dahil dito isang mahalaga na namang kaalaman ang natuklasan ng ating bida kung saan ang ating leeg ay hindi kayang umikot ng 360 degrees. Sa mga oras na ito nagtatrabaho si Kentaro sa pamilya Katsuda na sa mga oras na ito ay tumatakbo bilang isang mayor sa kanyang nasasakupan. Isang katulong ang nakikiusap na umalis sa kanyang gawin dahil kailangan niyang puntahan ang kanyang anak na may sakit. Ayaw itong payagan ng babae kaya naman lakas loob na sinabi ni Kentaro na siya na ang bahala sa gawain ng matanda habang nangangampanya. Pinagbigyan ng babae ang gusto ni Kentaro kaya masaya ito na aayusin niya ang kanyang trabaho pero ang totoo ay gusto niya ulit makita si Naoka. Agad na nagpunta ang ating bida sa bahay ng mga Katsuda at masayang ino ng linisin ng banyo dahil nalaman niya ang pangalan ng babae. Gumana na naman ang pagkapalautog ni Kentaro dahil sa banyo na ginagamit ng babae subalit sa kalagitnaan ay biglang naroon si Naoka na nagulat. Isinama nito si Kentaro sa kanyang silid kaya naman ang ating bida ay naisip na naman ang paborito mo na maaaring mangyari. Nang handa na, biglang naghubad ni Naoka kaya si Kentaro ay pasimpleng sumisimple at itinanong kay Naoka kung lalabas ba siya pero hindi niya ito pinayagan. Siyempre hindi alam ni Kentaro ang gagawin kasama ang isang babae na nagbibihis at kanya pa itong nakikita sa reflection sa salamin. Pero ang totoo ay plano ni Naoka na ipakita ni Kentaro ang totoo niyang pagkatao para mapalayas ang ating bida. Nagpatuloy ang pang-aakit ng babae sa kanya at kahit ikaw ay talagang mapapatakbo kung isa kang inosenteng bastos. Habang naglalakad si Naoka kasama ang kaibigan kanyang nakita si Kentaro kaya kanya itong pinuntahan para kunwari ay humingi ng tawad sa kanya. Ilang sandali pa ay sinadya ni Naoka na mawala ng malay para ipahawak kay Kentaro ang kanyang kokomelon kaya naman nanlaki na lang ang mata ng ating bida. Pagkatapos ay binigyan niya si Kentaro ng sulat na nagsasabing pumunta ito sa kanyang silid kaya naman nagpunta doon ang ating bida. Nakita niya si Naoka na walang suot na sapin sa dalawa niyang kokomelon para muli na namang matakam si Kentaro para sa kanyang layunin. Nagpaturo si Naoka sa kanyang pinag-aaralan kaya nagpapasalamat siya sa ating bida at masaya naman itong tinanggap ni Kentaro para sa kanya. Nagpatuloy ang pagtulong ni Kentaro sa pangangampanya kasabay ng pakikipagkita kay Naoka at pagtulong nito sa kanyang mga gawain sa paaralan ng walang anumang reklamo dahil sa mga ganito. Isang araw napansin nito ang libro ni Kentaro na lagi niyang daladala kaya naisipan niya itong kunin subalit magugulat lang siya sa kanyang makikita. Nakasulat kasi dito ang ginagawang kakaiba ni Naoka na pang-aakit niya kay Kentaro kaya alam nito ang balak niya patunay na mas magaling sa kanya ang ating bida sa pag-arte na lubos nitong ikinagalit. Nakuha ng Katsuda ang panalo sa pangangampanya kaya ang lahat ay masaya pero si Kentaro ay di mapakali sa paghahanap ng kanyang libro. Nagpunta si Kentaro sa kwarto ni Naoka para hanapin ito pero isang pangyayari ang hindi nito inaasahan. Gamit kasi ang gunting na ito kanyang ginupit ang kanyang mga damit at pagkatapos ay ibinigay kay Kentaro sabay sumigaw ng napakalakas. Agad dumating ang kanyang ama sa kwarto at kanyang sinabi na ginawan siya ni Kentaro ng masama na ikinagulat ng ating bida sa mga sinabi nito. Habang hinihintay ni Naoka ang gagawing pagpapalusot ni Kentaro nagulat na lang siya nang bigla siyang hinailan nito at hinalikan ito ng ating bida. Sinabi ni Kentaro na gusto na niya si Naoka para pagtakpan ang ginawa nitong kasalanan kaya naman ang ating bida ang nakatanggap ng kaparusahan sa kamay ng mga tauhan ng matanda. Naiiyak na lang si Naoka sa kasalanan na kanyang ginawa habang ginugulpi si Kentaro kaya naman inamin niya ang totoo para matigil na ang panggugulpi sa ating bida na nagmuka ng Margarito ang pagmumuka. Habang papalis na si Kentaro hinihintay pala siya ni Naoka para ibigay ang kanyang libro at humingi ng tawad sa kanyang mga ginawa. Sinabi din ng babae na sirain ni Kentaro ang kanyang lagusan na hindi pa nabubuksan kung maisipan daw ng ating bida na dumalaw sa kanya sa susunod na pagkakataon. Tapos ng mga nangyari si Kentaro ay tagagawa na ng noodle sa kanyang trabaho kahit napapagalitan ito dahil wala daw itong lasa. Isang nagngangalang Nori ang pumuri kay Kentaro para ang ating bida ay nagbida-bida sa paghihiwa sa pamilya ng babae. Ilang sandali ay dumating si Kagori na may dalang bulaklak para sa tatay ng babae para magmukhang gwapo sa kanila. Kanya ding inaya si Nori na lumabas sila pag may oras ito para ipakita sa kanya ang mga barko na ginagamit ng kanilang kumpanya. Lumalabas na ang lalaking ito ay ang nagligtas sa ama ni Nori nang nabundol ito minsan kaya malaki ang pasasalamat nito sa lalaki kahit mukha itong kahina-hinala.
Dito ay sinusulat ni Kentaro ang bago niyang nalaman pero dumating bigla si Nori na may dalang bulaklak na masaya nilang pinagmasdan. Ayon sa kanya ay nakakatawa daw kasama itong si Kentaro katulad daw ng isang bulaklak na gusto niyang ibigay sa lalaking gusto niya na ikinatuwa naman ng ating bida. Isinama na nga ni Kogure si Nori sa kanyang barko subalit sa mga sandaling iyon ay bigla na lang niyang inaya ang babae na magpakasal na daw sila na lubos nitong ikinagulat habang ang ating bida ay sinisipon sa kakatrabaho. Habang naglalakad si Kentaro nakita si Kogure na may kasamang chika babe kaya mabilis itong nagtago sa basurahan para kanya itong masundan. Nalaman ng ating bida ang plano ni Kogure kung saan gusto pala nitong makuha ang mga papeles ng bahay at lupa at ito ang dahilan kung bakit niya inaya si Nori na pakasalan siya nito. Walang alam ang kupal na malayang isinusulat ni Kentaro ang mga sinabi nito subalit isang bagay ang hindi pinalagpas ng ating bida. Kanyang pinakiusapan si Kogure na huwag niyang lokohin ang pamilya ni Nori subalit sakit lang sa katawan ang natanggap ni Kentaro at pinagbantaan na huwag nitong sasabihin ang kanyang mga narinig. Ngayon gulpi saradong nagtrabaho si Kentaro at nagdahilan na lang kay Nori na nakipag-away siya sa mga aso na nang hold up sa kanya kagabi. Hindi maiwasan ni Kentaro na maawa sa babaeng ito na nagmamahal ng lubos sa isang tao na kayamanan lang niya ang gusto. Ilang sandali pa nalaman niya na pupunta si Nori sa isang date kasama si Kogure na naging dahilan ng muntikan ng Titan transform ni Kentaro. Grabing date nga ito sapagkat sa karera ng mga kabayo ang nais nilang dalawa at malaya silang nanunood bago pa mangyari ang paborito mo. Dito ay nagsimula na si Kogure sa isang laban ngunit may isang tao na nagsasara nito at ito nga ay si Kentaro na nagpanggap na kabayo sa isang tabi. Akala ni Kogure ay tahong na ni Nori ang kanyang hinihimay pero wala siyang alam na kamay pala ito ni Kentaro na kanina pa nasasarapan sa kanya. Hanggang sa nagpang-abot na nga ang dalawa na sila na lang ang maglaban imbis na si Nori habang feel ni Kogure na nakaisa na siya sa kanya. Bigla na lang nagpaalam si Nori na ikinagulat nito dahil iniisip nitong hindi ito nasarapan sa kanya. Nang nakauwi na ang dalawa napansin ni Nori si Kentaro na malapit ng pumanaw dahil sa mga nakakahiyang nangyari sa kanila kanina. Ilang sandali pa lumabas si Nori sa utos ng director upang kanyang makita si Kogure na may kausap na ibang tao. Ito pala ay si Kentaro na nagmamakaawa na sa kanya na layuan na nito si Nori pero ang lalaking ito ay balak pa din ituloy ang kanyang plano na kunin ang lahat ng pagmamay-ari ng babae. Sa kasamaang palad narinig lahat ni Nori ang kanilang pinag-uusapan kaya nagdahilan si Kentaro na chika babe niya ang kasama ni Kogure para di ito masaktan. Hinabol ito ni Kentaro subalit pinigilan siya ni Kogure at sinisi siya nito dahil nasira daw niti ang kanyang plano. Sa galit ni Kentaro nakatikim ito ng right and left hook na kanya pang natutunan para magmukhang chihuahua si Kogure sa harap ng kanyang chika babe. Kinabukasan ay sinubukan ni Kentaro na kausapin si Nori na nagkulong sa kanyang silid upang magpaalam sa kanya. Masaya naman siyang pinagbuksan nito ng pinto at humingi ng tawad dahil sa mga nangyari. Habang nag-uusap sila napansin ni Kentaro ang bulak-bulak na ginawa pa ni Nor para kanya habang iniisip nito ang ating bida. Sa katunayan may gusto na ito kay Kentaro pero ang problema ay isa siyang tao na hilig ang maglakbay kaya napunta na lang ito sa pagkakaibigan nilang dalawa at masaya naman dito. Sa huli nagpasalamat sila kay Kentaro dahil sa mga kabutihan nito at nagpasalamat ni Kentaro sa kanila dahil sa mga aral na kanyang natutunan at sa huli umalis ito sakay sa 500cc nitong motorbike mga idol. Lumipas ang panahon at dumating ang taglamig habang nagbibisikleta ay napatigil ito sa isang swimming game at sumilip siya rito at nagtaka kung hindi ba nilalamig ang mga lumalangoy doon. Napansin ng isang babae na paparating na naka-leather na kasuotan kaya gumana na naman ang pagkamanyakol ni Kentaro habang iniisip ito. Sinundan niya ito upang makita ang katawan sa paglangoy nito ngunit tumigil ito at tinanong kung anong ginagawa niya doon at dahil matalino si Kentaro sinabi niya na mag-apply siya bilang swim and construction. Pero nang subukan ng galing ni Kentaro ipinakita nito sa kanila kung paano lang siya malunod kaya pinagtawanan nila ito at sinabing mag-aral muna ito bago maging instruction. Nakiusap naman si Kentaro na payagan siyang magtrabaho doon kahit maging tagalinis ng pool at tag-alabi ng kanilang swimsuit subalit hindi pa rin pumayag si Ayumi dahil kompleto sila ng mga trabahador. Hindi matanggap ni Kentaro ang pagpapalaya sa kanya kaya hinamon niya ang babae sa karera ng paglangoy sapagkat wala naman daw bagay na hindi natutunan kung hindi mo susubukan. Pumayag ang babae basta sa isang kondisyon kung saan kapag nanalo si Kentaro ay gagawin siyang coach nito ngunit kapag si Kentaro naman ang natalo ay magiging foreman siya doon ng isang taon bilang utusan. Sa kabila nito si Kentaro ay isa munang coach sa mga batang nag-aaral pa lamang lumangoy kahit na ang nagtuturo ay hindi din maalam katulad nila. Karamihan sa mga guro dito ay mga babae na tumutulong kay Kentaro kapag walang gawa ang mga ito subalit dahil manyakol ang bida ay di niya maiwasan na matukso sa kanila. Dahil si Kentaro ay coach ng mga batang ito napalapit na din ang kanyang loob sa mga ito na palagi silang masaya bagay na napansin ni Ayumi sa kanya. Nagalit si Ayumi kay Kentaro dahil masyado nalilibang ang mga bata kay Kentaro gayong dinala sila doon ng mga magulang nila para matutunan ng paglangoy hindi ang magsaya. Kinabukasan habang tinuturuan ni Kentaro ang mga bata isang teacher ang nagpakita sa kanya kung papaano ang tamang paraan na gagawin niya. Habang kabado ang batang ito nilublob ito ng guro na ikinagulat ni Kentaro na halos mawala na ito ng hininga ngunit ito ay isang paraan para masanay ang bata bagay na nalaman ni Kentaro.
Ilang sandali pa napansin ni Kentaro ang masyang paghihigpit ni Ayumi sa pagtuturo sa mga baguhan pero kalaunan ay naintindihan niya ang kanyang kamanyakolan kaya nagmadali itong nakiusap kay Ayumi na kung pwede din siyang sumali sa kanila. Habang lumalangoy si Kentaro nasa tabi lang si Ayumi na nakita ang mabilis na paggaling ni Kentaro sa paglangoy ng maikling panahon pero para sa isip niya hindi si Kentaro ang makakatalo sa kanya. Sinabi ni Ayumi na kung magagawa niya na makasunod sa kanya papayag na siyang labanan niya ito kaya agad na nang laki ang mata ni Kentaro at mamaya mo malalaman kung bakit. Nagmadaling sumunod si Kentaro nang parang wala nang bukas at ito ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang pagkasabik niya kanina dahil sa nakikita mo ngayon patunay na si Kentaro ay banal na tao sa kwentong ito. Napasabi na lang si Ayumi na kakaiba talaga itong si Kentaro dahil ang bilis daw nitong makasunod ng biglang na lang siya dahil naisinghat ni Kentaro ang lahat na talaga namang nakakasana all. Nang aalis na si Ayumi at pinapuri ito sa ipinakita niyang bilis kanina sa laban nang bigla siyang nagulat nang nakita niya ang Pedro ni Kentaro na nakatayo na mas matigas pa sa bakal. Nagalit ng lubos si Ayumi dahil nakakainsulto ito para sa kanya dahil ang pool ay bahagi na kanyang buhay pero si Kentaro ay parang ipinagmamalaki pa niya ito kaya sa labas na tuloy siya nakatulog. Pagkatapos nito napansin ni Ayumi ang pagbabago sa kanyang swimming club pagkatapos mawala ni Kentaro at ang mga batang napalapit sa kanya ay hinahanap ang pangalang Coach Kentaro doon niya napagtanto na natalo siya ng ating bida sa pagiging mabuting tao lalo na sa pagiging professional swimmer subalit huli na ang lahat para humingi ng tawad. Habang nagpapakahirap si Kentaro sa pag-akyat nakasabay nito ang motor na mukhang barumbado sa kalsada. Nakarating ito sa tindahan kung saan nakita niya ang magandang babae na muling gumising sa kanyang pagkalalaki. Habang umiinom ito ng tubig ay siya naman ang pagbomba nito sa kanyang motor na lalong nagpatayo sa pototoy ni Kentaro. Ngayon para na tayong nanunood ng hentai na video kasama si Kentaro na namamangha sa babae habang kinikiskis nito ang sarili niyang tahong. Agad na sinundan ni Kentaro ang bastos na babae na ito sa kagustuhan na muli itong makita subalit napunta siya sa isa sa pinakamayamang pamilya sa Kyoto ang pamilya Daitoko Teriyama. Katulad ng dati masayang nakikisama si Kentaro sa naturang pamilya at ginagawa ang mga trabaho na ibinigay sa kanya ng walang anong reklamo. Nakita ni Kentaro ang anak ng kanyang boss na napakaganda sa kanyang paningin subalit nang tignan siya ng babae ay para itong nanlamig sa kanya. Habang dinadala ni Kentaro ang bagay na ito nakasalubong niya si Reiko kaya nawala siya sa sarili na naging dahilan para mahulog ang mga ito at mabasag. Agad na humingi ng tawad si Kentaro sa kanya pero pinarusahan pa din siya ng pamilya nito dahil sa kanyang kapalpakan. Isang araw gumana na naman ang kamanyakan ni Kentaro pero ang problema ay nasaksihan lahat ni Reiko ang pagiging mabuting bastos na tao ng ating bida. Hindi pa nakontento si Kentaro dahil pumasok pa ito sa silid ni Reiko para lamang dilaan ang ininuman nito subalit muli na naman itong nahuli sa akto. Sinabi ng matanda na papalyasin na si Kentaro kaya nagdahilan si Kentaro ngunit wala na itong nagawa dahil binuhat na ito ng mga kalbong bantay. Nanirahan si Kentaro sa bundok sa kagustuhan niyang makita si Reiko at umabot siya dito ng isang buwan hanggang maubusan na ito ng pagkain. Nakita niya si Reiko na sumakay sa isang taxi kaya agad niya itong sinundan hanggang sa nakarating sila sa isang gusali na ipinagtataka ni Kentaro dahil sa sekretong itinatago ng babae. Pumasok sa loob si Kentaro at kanyang nakita si Reiko na nakahubad na lubos niyang ikinagulat dahil ito pala yung babae na kanyang nakita noon. Ngayon para na naman tayong nanunood ng masarap na video kasama si Kentaro ang kaibahan lang ay nahuli siya nito maliban lang sa atin. Pinapasok dito si Kentaro at kanilang pinag-usapan ng tungkol sa isang bagay na sayang sa oras. Basta ayon sa babaeng ito ay pare-pareho lang daw tayong mga lalaki na walang paninindigan kaya mas gusto na lang niya ang kanyang motor. Hinamon nito si Kentaro sa isang karera kung saan makukuha ni Kentaro ang Maria ni Reiko kapag nanalo ang ating bida sa laban. Ngayon masasaksihan nyo kung papaano mananalo ang isang bike laban sa isang motor kahit na mahirap paniwalaan. Nagsimula na ang laban at makikita natin si Kentaro na pinipilit talagang unahan si Reiko ngunit ano ang magagawa ng isang bike laban sa motor. Syempre meron katulad ng ginawang kabayo ni Kentaro ang sasakyan na ito o di kaya naman ay gawing kalsada ang kuryente ng poste at ito ang mga bagay na hindi kayang gawin ni Reiko. Nagawa ni Kentaro na unahan si Reiko sa karera katulad ng isang pro racer na talagang ikinagulat nito sapagkat nagawa pa nitong talunin ng isang tulay para manalo si Kentaro sa laban. Ang problema sa sobrang bilis ni Kentaro ay di na niya nagawang huminto at ngayon ay papunta na ata siya sa kabilang mundo habang ang babae ay humanga sa kanya at tinanggap ang pagkatalo. Nais magtrabaho ni Kentaro sa kumpanyang ito na walang customer pero ang problema ay ayaw siyang tanggapin ito. Isang babae ang lumapit sa kanila at hinikayat nito ang kanyang boss na tanggapin si Kentaro dahil wala din naman silang makuhang katulong nila. Masaya si Kentaro na maging bahagi ng kanilang animator project at dinala siya nito sa kanya lamesa na may mga taong natutulog na mukhang kakatapos lang magbatok.
Muli masaya na namang nakisalamuha si Kentaro at pinag-aralan ang kahit ano nang nakapaligid sa kanyang mga tao kasama na ang mga gawain na may kaugnayan sa bagong kaalaman. Ang sandali lang dumating ang isang author na si Tatsuya Ingawa na gwapong-gwapo sa kanyang sarili na ipinakilala sa director. Nalaman ni Kentaro na may katulad ng palabas na kanyang ginagampanan at ito ay ang Golden Girls kaya agad itong humingi sa kanya ng autograph. Patuloy ang trabaho ni Kentaro sa lugar na ito at dumami din ang kanyang mga gawain kasama na dito ang pagkuha sa mga animation na ipinapakuha sa kanya gamit lang ang kanyang motorbike. Naisipan ni Kentaro na linisin ang mga kalat sa paligid subalit ang lalaki ang dinatuwa sa kanya dahil nawala nito ang kanyang mga gamit kaya sinapak siya nito. Ilang sandali pa isang galit na babae ang dumating dahil wala pa silang naipos ang proyekto ng ginagawa nilang pelikula dahil ngayon lang pala nila ito gagawin. Nagalit ang babae dahil sa susunod na linggo na dapat ang nakatakdang oras kaya minamadali niya ang mga ito para umabot sila sa takdang araw. Hindi sinasadyang matapan ng ginawang kape para sa kanila ngunit dahil sa kokomelo ng babae na tapon asahan mong si Kentaro ang gagawa ng paraan mapunasan lang ito. Nagalit lalo ang babae at kanyang sinabi na mawawalan sila lahat ng trabaho sa oras na hindi nila nagawa ang proyekto sa tamang oras. Dumating ang mga animator at sinabing mahirap gawin ang ipinagawa sa kanila dahil kulang sila sa oras ngunit wala silang magagawa kung di subukan para di sila mawalan ng trabaho. Habang pinag-uusapan nila ang mga dapat gawin sinabi sa kanila ni Kentaro na nasa hospital ang director dahil sa aksidente kaya ang lahat ay nawalan na lang ng gana. Naawa si Kentaro sa mga ito kaya nagsuggest ito ng mga maaari nilang gawin ngunit dahil wala ang director kaya nawalan na sila ng pag-asa. Nagmadaling tawagan ni Kentaro ang isang kaibigan na magaling sa ganitong gawain at ito nga ang babaeng nakita natin sa first episode. Humingi siya dito ng tulong sa paggawa ng guideline sa computer at sunod naman niyang pinuntahan ay ang director para malaman ng lahat ng gagawin. Sunod naman niyang tinawagan ay si Ayumi para humingi ng video ng babae na lumalangoy siya. Masayang tinulungan si Kentaro ng kanyang mga chika babe na nakilala niya sa bawat eksena ng palabas. Maging si Nori na anak ng gumagawa ng ramen ay nandoon para ipagluto sila. Ang lahat ay walang sinasayang na oras sa kanilang mga trabaho subalit nagkaroon sila ng problema dahil nag-resign ang voice actress nila. Naisip ni Kentaro na tawagan si Naoka para sa problemang ito at nagtagumpay naman sila na masolusyonan ang problema. Gayunman tila ang matandang ito ay pinanganak ng puro problema dahil kailangan daw nila ito maibigay sa tamang oras. Mabuti na lamang at naroon din si Reiko na mahilig sa masarap para mabilis na maipadala ang ginawa nilang proyekto gamit ang pagiging barumbado nito sa kalsada. Sa huli ang lahat ay sabay-sabay na nagbigay ng respeto sa ginawa nilang proyekto na halos mawala na sila ng hininga tapos ganito lang ang magiging resulta ng ginawa nila. Sa huli-muli na namang nawala si Kentaro sa eksena na ikinagalit ng kanyang mga chika babe at kanila itong hinabol ng sabay-sabay. Hanggang dito na lang mga idol at isang follow and share naman dyan kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon dahil nakakapagod na din. Salamat.